ako ngayon. Ayan. No, ba't yung iba, kinakausap yung sarili lang niya? Ano? Mahirap po yon yung kinakausap mo sarili mo lang. Ano? Ayan, sige po. At umupo na po tayo ng pinakamagandang upo po natin sapagkat tayo po ay makikinig na ng salita ng Panginoon. Are we excited to the Word of God today? So, past 2 weeks ay we tackled about the rapture. Sino po ang may natutunan sa 2 linggo nating pag-uusap sa about the rapture? Sige nga po, taas nga po ang kamay, mga may natutunan. Amen. So, doon po sa mga nakamiss, yung hindi nila ito narinig, ay pwede pa po natin itong marinig. Ano po? Sino po ang may cellphone? Sino may cellphone? Sige nga, pakitaas nga po yung cellphone nyo. Pakitaas nga. Pakibunot nga po sa bulsa o saan man, doon ang cellphone nyo. Sige po, taas ang cellphone. Taas. Ayan. So, lahat po kayo ay may load. Lahat. Lahat ay may load, no? Pwede po bang, sino po dito yung hindi pa nakasubscribe sa ating channel? Sa YouTube channel natin? So, sige po, ngayon po ay isubscribe po natin yung YouTube channel natin. JCF, ilagay mo sa screen yung channel natin. Kasi alam niyo po kung bakit. Mahalaga po na hindi niyo po kasi masyadong maiintindihan ang aking ituturo ngayon unless na mapakinggan niyo yung dalawang nakaraan na turo. Ayan po yung ating channel, JCF LWCI Canada. Yan, po 41 pa po ang subscriber natin, ano? Ibig sabihin, hindi ka pa nagsusubscribe. Ano? So, pag nakasubscribe ka na, this website is also a tool to evangelize your family back home. Yung iyong mga kaibigan, yung iyong mga classmate, yung kahit yung ex mo, no? Pwede mong forwardan ng isendan mo ng mga video natin upang sila'y makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi sa ngayon, hindi lang dapat demonyo ang gumagamit ng technology para mag-spread ng kanilang gawain. Even the Christian can spread the Word of God, the work of God, to use the technology. Amen. So, nakasubscribe na po ba lahat? Yan. So, pag po kayo ay walang ginagawa at ay panoodin nyo po yung ating pong lesson, yung ating diniscuss about the rapture. So, first, we discuss about the rapture. Ano ba tong rapture? Ang rapture, ay this is a big event that given by God to the church. Amen. Sino ba ang church? Tayo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang church. Ang church ay hindi building. Ang church ay hindi building na kung saan ay ganun ang paniniwala ng iba. Ang church ay ang mga tao na kumikilala kay Kristo at nagmamahal na kagaya nyo. Parang sagot gutom So, makikita natin ang church, kahit pa mga tao na nagtitipon-tipon sa ilalim ng puno ng kamatis, church pa rin yun. May nakita na ba kayo mga tao nagtitipon sa ilalim ng puno ng kamatis? Wala, Sa puno ng mangga, santol, Sa garahe. So, yun pa rin ay church kahit wala silang building. Amen po ba? So, ang rapture ay ginawa ng Diyos para sa church dahil ang church ay mahal na mahal ni God. Amen. So, the rapture is a big event na mangyayari sa atin in the future pero hindi na matagal. I do believe hindi na matagal. Ako nga, gusto ko nga bukas na
ito po ay mangyayari na kung saan ay ang lahat ng mga mananampalatayang tapat sa Panginoon na katulad nyo ay kukuhanin ng Diyos. Ha? At tayo ay titipunin sa mga alapaap at kung saan siya po paroroon ay duroon din po tayo. And now, last week, I discussed about the rapture, after rapture. After rapture, what happened to the people na hindi nakasama? Yung mga naiwan. Ano? Sila ay papasok sa sinasabi natin na Great Tribulation. Which is, Pastor, wala na bang pag-asang maligtas ang mga taong naiwan ng rapture? Meron pa. But, napakalaking but. Ano? Hindi po paniki. No. Napakalaking but na sa panahong yon, ang kaligtasan ay may bayad na. Sa panahong yon, ang kaligtasan ay mahirap nang makuha. Not like today, not like now, that if you surrender your life to the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, God will give you free the salvation. Yung eternal life mo, libreng ibibigay ng Diyos. Samantalang pagdating ng after rapture, sa Great Tribulation, bago ka maligtas, kailangan mong ibayad ang buhay mo. Kasi papatayin ka ng mga antichrist. No? Kailangan mong pugutan ang ulo. Sabi ko nga po, paano, mabuti kung pagpugot ng ulo mo, tatagain ka lang. Madali lang yun, seconds lang yun. Tilapon ng ulo mo. Ay makikita mo yung mga abusayap na nga lang, di ba? May mga video lumabas kamakailan ng mga nakakaraang mga taon. Yung mga abusayap, kung pumutol ng ulo, parang gumigilit ng manok. Di ba? Imaginein mo, ikaw yung ginigilit ang purol pa nung ang purol nung kanyang itak na panggilit na gano'n, unti-unti ka mamamatay. Buti kung bariling ka lang, pang, patay ka na. Eh paano kung kagaya na sinasabi ng mga Bible scholar, bubunutan ka ng kuko? Oh. Susunugin ang buhok mo, lalagyan ng gusalina. Di ba gano'ng kahirap? Yung ngayon, na hindi mo makapag-commit ka kay Lord, na napaka-alwan, na napaka-ginhawa, napaka-freedom, how much more pagdating ng after rapture, na ikaw ay, totorturin bago mo matanggap ang kaligtasan. Kaya ngayon pa lamang, prepare yourself for the coming rapture. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa na ba kayo? Handa ka na ba? Handa na! Dapat ganon. Amen? Now, may nagtanong sa akin, Pastor, paano naman yung mga Kristiyanong na rapture after rapture? Ano naman ang mangyayari sa kanila after rapture? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Are you ready? Kasi dapat excited tayo. Kasi tayo yun. Tayo na ang pag-uusapan. Dapat dun sa nakaraang linggo, yung mga naiwan, hindi ka dapat yan, hindi ako yan. Kasi sasama ako kay Lord. Yun dapat yung ating hope. Yun dapat yung ating vision. Yun dapat yung ating ine-aim. Hindi po ba? But before that, can we all stand? Lord, ipinapasakop po namin sa iyo ang umagang ito ng buong buo. Ikaw po ang magpakahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po kami na maunawaan namin at maintindihan namin ang mensahe na ibibigay mo sa amin sa araw na to. Tulungan mo po, Panginoon, that the rema of your word inserted in our heart, na ito ay maging excitement sa amin. That every day in our life, excited kami sapagkat bumibilang ang araw, lumalapit ang iyong pagbabalik.
Ama, salamat po, Panginoon. Ano man ang disturbances sa aming kalagitnaan, ginagapos ko na. Anumang itong business sa aming kalagitnaan, ginagapos ko na sa pangalan ni Jesus. And any disturbances came from the devil, in the name of Jesus, I command you to get out in this place. And Lord, I pray, let the covering of your blood in this place right now, na maunawaan namin ang mensahe mong ito. Sapagkat Lord, ito naman yung goal mo kung bakit ka namatay sa krus, para kami makasama dito. Kaya Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. So the title of my message today, given to me by the Holy Spirit, is After Rapture for Christians. Ikaw ba'y Kristiyano? Tanong mo na katabi mo. Kristiyano ka ba? Hoy, Kristiyano ka ba? Ano po bang ginagawa ng ating mga kapatid doon sa labas? Yeah, pwede po ba tayo pumasok dito at dito po tayo para po tayo makapakinig? Ano po? God is a jealous God. Kahit sa kape, nagsiselos si God. Ano? Kaya pasok po muna tayo dito. Ano? After rapture for Christian. Ano ba ang mangyayari pagkatapos ma-rapture ang mga Kristiyano? Ano po? Magandang tanong yan. Kasi, ang pinag-uusapan natin, yung mga maiiwan, sabi mo, hindi mo ako maiiwan kasi faithful ako kay Lord Lord, I offer my life to you, everything I can do. Use it for your glory. Okay, nanta mo kanina, di ba? Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Kayo kumanta nun, ha? Ha? Kaya, Christian ka. Amen? Hindi mo ba? Kasi ino-offer mo yung buhay mo kay Christ. Amen po ba? So after rapture, basahin po natin ang 1 Thessalonians 4:16-17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo, sino daw? Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, napakaliwanag ng salita ng Diyos. Ha? Mismong si Jesus ang bababa sa langit, pero hindi siya magta-touchdown sa lupa. Ha? Hanggang alapaap lang siya. Kasi, above the clouds, doon niya tayo hihintayin. Ano? Because the next coming of the Lord Jesus Christ, the second coming, doon siya magta-touchdown sa lupa sa second coming. Sa rapture, hindi siya bababa sa lupa. Amen. So, ang mangyayari, tayo ang aakyat sa alapaap. Hindi po ba? Tayo ay titipunin ng Diyos sa alapaap kasama ng mga anghel. Para kung saan pupunta si Lord, doon tayo pupunta. Ayan. So, ito, church, ayan, kinuha yung mga mananampalataya. Amen. Kaya yung mga fear of height, baka wag ako sa iyo, tatakot ako, anak ko, wag. No? Sumama ka, amen? Amen. So, pero, habang ang mga Kristiyanong matuwid at tapat kay Lord ay kinukuha na ng Holy Spirit, kinukuha na ng Diyos papunta sa heaven, papunta sa mga clouds, sa alapaap, ang mangyayari naman sa lupa ay total devastation.
Puputok na ang mga nuclear weapon, puputok na ang mga bulkan. Mga kapatid, hindi ba kayo nagtataka? Lumindol una sa Baguio. Ilan? Hindi. Baguio muna, ilan? 4 point something. Lumindol ang Cebu, 6.7. Lumindol ang Isabela, 4 point something. Isabela. Lumindol ang Davao, 7.6. Lumindol ang Pangasinan, 5. 5 point something. Sambales. At ang lahat ng yan ay may sign. Lahat ng lumindol na lugar sa Pilipinas, bago lumindol, nakakakita sila ng maraming ibon. And next, hindi ko sinasabing next na nakita nila na maraming ibon, yesterday lamang, Malolos, Bulacan. Kapatid, alam natin na merong malaking fault line sa Maynila, tatagos ng simula yan sa Antipolo, Marikina, Manila, Makati, tatagos yan hanggang Santa Rosa, San Pedro, Santa Rosa, Muntinlupa, hanggang Tagaytay, hanggang Nasugbo. Ano? Yung mga lindol na yan, nasa paligid niya yan. Kaya mga kapatid, hindi natin sigurado kung kailan gagalaw yung West Valley Fault na yan. At ang sabi ng PBOX, makaka-create siya ng 8.8 magnitude. Diba? Mabibiyak talaga ang lupa. So, ganyan na mangyayari after the rapture, that tribulation comes, liligligin ang mundo, babaksak ang mga sabi nga sa ang mga bituin. So, ano yung mga bituin na yung mga asteroids, babaksak. Magkaka-tsunami and everything. Saan ka magtatago? Kaya ang hirap. Kaya mga kapatid, mas nasahin mo na makasama ka sa rapture rather than maiwan ka sa tribulation. Amen po ba? Seryosong usapan to mga kapatid, hindi to biruan. Kaya anuman ang pinaghahandaan mo sa mundong ito, anuman ang iyong pinaghahandaan, baka naghahanda ka pa na magkaroon ka ng 10 bedroom na bahay, huwag na. Ang paghandaan mo ay ang iyong relationship kay Christ. Amen? Yung relationship mo kay Christ, yun ang paghandaan mo. Dahil pag ikaw ay nawala ang relationship mo kay Christ, maiiwan kang kagaya ng mamang ito. Pero kung ikaw ay napaghandaan mo ang relationship mo kay Lord, lilipad kang parang ibon papunta sa mga alapaap. Amen po ba? So, this tribulation ay magaganap sa loob ng 7 years. 7 years of tribulation. Pero ang sabi nga, every day of tribulation ay parang hindi lamang 10 taon sa bagal ng takbo ng buhay. At ang mga Christian na hindi magpapatatak sa Antichrist ay hahanapin, hahabulin, at pipiliting tatakan. At pag ayaw mo, papatayin ka. Kaya napakahirap, mga kapatid. But yung 3.5 years na una ng tribulation, mabait pa ang Antichrist. Lolokohin pa niya ang mga tao. Magiging siya ay peacemaker. Lolokohin pa yung mga tao para ang mga tao ay magpatatak. Pero ikaw, dahil tinuturo na ito ngayon at narinig mo na ito ngayon, yung mga mananampalatayang nakarinig na ng turong ito, hindi sila magpapatatak. Pero sabi ko nga, although hindi sila magpatatak, pero you need to pay your salvation
and the payment of your salvation is your own life. Yung sarili mong buhay. Ano? Buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Halimbawa, may asawa ka. Nakatuwa kami kahapon doon sa devotion. Sabi, halimbawa, kasi si Lord daw, may mga testing na ginagawa si Lord, kagaya ng ginawa niya kay Abraham. Hiningi niya si Isaac. Ibinigay ni Abraham si Isaac, Ngayon, sabi, may tinanong, ikaw, Brad, halimbawa, hingin sa iyo ang isang anak mo para ialay. Ang sabi nung kapatid natin, yung asawa ko na lang, ho. Wag na yung anak ko. Yung asawa ko na lang. Kahit yung madaling araw, kakalad ka rin yung asawa ko. I-offer ko. Ibibigay ko. Wag na lang yung aking anak. Ano? So, paano kung ganun nga? Ha? Yung anak mo, sasabihin sa'yo, sige, pag hindi, nahuli kayo ng Antichrist, yung mga sundalo ng Antichrist, pag hindi kayo nagpatatak, sabog ang baon ng ulo ng anak mo. Paano? Gusto mo na dumating pa ka sa point na ganun situation? Na kailangan mong mag-decide between your children or your kids and to the sign of the devil? Wag na. Dito ka na. Ngayon pa lang, magtapat ka na. Sabi mo sa katabi mo, ngayon pa lang, magtapat ka na kay Lord. Magseryoso ka na. Amen? So, Matthew chapter 24:21 said, sapagkat sa mga araw na iyon, basa po tayo, sapagkat ang mga tao'y magdadanas ng matinding kapighatian, hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. This great tribulation is only for the tribulation. Ha? Imagine ninyo, sa tribulation na ito, may mga lalabas na mga hayop, nakakagatin ang mga tao, gusto na niyang mamatay, hindi siya mamamatay. Sa sakit na kanya nararanasan, mamatay na ako, pero hindi siya mamamatay. Ha? Imagine mo yon? Ha? May lalabas na mga alakdan, sabing ganon, makagat nga lang ng lamok yung mo yung bebe mo naku, may lamok. Diba? Ha? Ayaw mo nga patulogin sa tent yung anak mo, baka magapangan ng kulisap. Diba? Tapos ngayon ha? Alakdan? Ahas? Hindi po ba? Kaya, mga kapatid, sabi ko sa inyo, dito tayo. Huwag tayo dito. Kasi dito, lahat ng taong makasalubong mo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Especially pag nakasalubong mo, may tatak sa noo, may tatak sa kamay, nako. At nakita kang wala kang tatak, patay kang bata ka dyan. Ano? Kaya anong gagawin mo? Magtatago ka na magtatago. Sige, sa Canada, saan ka magtatago? Hindi, reality. Sa palagay mo, makapagtago ka sa Canada? Pag dumating ang winter, saan ka magtatago? Pag pumasok ka dun sa kuweba, dun sa Jasper, may mga bear doon nag-hibernate. Diba? Ako ba'y nagluloko? Hindi. Sige, pagpasok mo pa lang, mukhang magandang putahe ito Diba? Kakainin ka doon ng bear. Ano? Wala kang pagtataguan sa lamig. Naranasan nyo ang lamig. Ha? Diba? Saan ka magtatago? Kaya huwag ka na lang magtago, sumama ka na lang dito. Sabi mo sa katabi mo, sumama na lang tayo dyan. Amen? Diba? Kapatid, pero ito, habang malaya ka pa, habang maginhawa pa ang paglilingkod mo sa Diyos, maglingkod ka na. Kasi hindi mo kayang tagalan. Ang sabi diyan, magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa naranasan. Yung COVID, baliwala yun. Yung COVID, boring na boring ka na. Ha? Hindi ka makalabas.
Boring na boring ka na, pero baliwala yun. Sapagkat pagdating ng tribulation, merong mga hayop na naghahanap sa'yo. May mga tao pang naghahanap sa'yo. Kaya, dito ka na lang. Ngayon pa lang, italaga mo na ang buhay mo. Lord, I offer my life to you. Lord, everything I can do. Hindi po ba? Kasi pag kinakanta natin ang kanta at hindi natin ginagawa, sinungaling tayo. No? Sorry to say. Kasi kung hindi ko kayo mahal, hindi ko kayo sasaktan. Ang nagmamahal nananakit. Kaya nga tayo nasasaktan sa salita ng Diyos. Kaya nga ang description ng Word of God ay espada. Ang description ng Word of God ay isang malaking tabak na magkabilay talim. Kahit saan katamaan, masasaktan ka. Pero praise God, dahil pag ikay nasasaktan, ibig sabihin, mahal ka pa ni Lord kasi open door pa para sa'yo. Pero pag ikaw ay hindi na nasasaktan, sorry to say, kalyo na ang puso mo, pinatigas na. Na? Kaya, ano pa? Ayan, kukuhanin tayo, yung pagdating ng rapture, yung mga Kristiyano kukuhanin, habang tayo'y kinuha, ito ang nangyayari sa mundo. Sabi ko sa inyo, puputok na yung mga ICBM na yan, puputok na yung mga nuclear weapon na yan. Gaanong kahirap na ikaw ay magtago sa apoy. Ang mundo ay magiging isang parang napakalaking sunog. Di ba nakita natin sa video yung mga nasunog yung Jasper, nasunog yung Fort Mac, nasunog yung BC, di ba? Nasunog yung Los Angeles. Yung mga mayayamang nakatira doon, mga artista, nasunog. Di ba? Ganun ang mangyayari. Kaya, pag minamalas-malas ka, lechong ka. Gusto mo ba mamatay na lechon? Aba, hindi bali kung crispy ka. Ano? Baka sunog ka. Ano? Masyado overcook. Amen? Samantalang ang mga Kristiyano, papalta ng katawan. Ha? Tingnan mo yung katabi mo, papaltang ka, sabi mo. Excited si Brother Orlan kung gano'n daw kaya kahaba ang buhok niya. Ano? At ikaw ay dadalhin sa mga alapaap. No? Basta. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayoy makakapiling natin siya magpakailanman. Yan ang fruit ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, na sino man sa Kanya'y tumanggap at sumampalataya ay hindi na mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ikaw na, yan ang prayer natin, na tayo nawa ay abutin ng rapture na buhay tayo. No? Kasi pag dito ka namatay sa Canada, ililibing ka, lamig pag winter. No. Kaya mas maganda na hindi na lang tayo mamatay, kundi abutin tayo ng rapture. Ha? Ang sabi diyan, tayo namang mga buhay pa na natitira ay titipunin sa mga alapaap. Praise the Lord, hallelujah. Biruin mo, titipunin tayo sa mga alapaap kasama ng mga binuhay. Yung mga binuhay, kasama na natin doon, upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayoy makakapiling natin siya magpakailanman. Amen? Excited? Amen. So yan, yung mga binuhay at yung mga buhay ay titipunin sa mga alapaap. Ayan, kasama na yung mga angels. Amen po? Ayan.
At kung saan, ang sabi doon, kung sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman, kung saan siya doon ay paparoon din tayo. Amen po. So, kaya parang pastor, mukhang fairy tale naman yata yung kinukwento mo. No. This is a prophecy. Ang prophecy ay natutupad sa Biblia. In the timetable of God. Ano? Kaya huwag kang sabihin mong hindi ka naniniwala dahil mahirap magsisi kaysa maniwala. No? Amen. So, yan. Ngayon, after na tayo'y matipon ni Lord sa alapaap at dinala na tayo sa langit, pero hindi pa po talaga ito yung heaven na promise ni God. No? Kasi yung heaven na promise ni God, sa second coming pa yun mangyayari. Hindi lang sa second coming. After the second coming, magkakaroon pa ng millennial reign of Christ, 1,000 years, bago pa magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Pero, kung saan naroon ang Diyos ngayon sa langit, sa paraiso, doon tayo niya dadalhin. Amen. So, there are two major events happen in heaven during the time of tribulation for 7 years. Yung 7 years tribulation sa lupa, puro kapahamakan, puro kamatayan, puro kahirapan, puro kabalisahan. Ngayon, yung mga Kristiyanong tayo, ano naman ang gagawin natin sa heaven? Ha? Ayan. Magkakaroon ng marriage supper of the Lamb. Ano? Marriage supper of the Lamb, ha? Ibig sabihin, dito magkakaroon ng kasalan sa heaven. Amen. So, ito na yung event na sinabi ni Jesus doon sa Luke 22:18, na huwag yun na i-flash. Luke 22:18 na sinabi niya na, kaya nga't hindi na ako muling kakain ng tinapay at iinom ng saro hanggang sa dumating ang araw ng Panginoon. Yung ginagawa nating communion na hindi natin kasalo si Christ, ha? Hindi natin kasalo si Christ, ginagawa nating communion, mangyayari na yun dito sa marriage supper of the Lamb. Pastor, marriage yan. Sinong ikakasal? Basa. Revelations 19:7 and 9. Basa po. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So, yung palang mabubuting gawang ginagawa mo dito is consider a white linen para sa Panginoon. Ano? So, kaya kahit magbigay ka ng isang basong tubig, mabuting gawa yun. No? Lalo na kung ginger ale. Diba? Diba? Ay, tubig pa nga lang, ano? Yung paghahatid mo, yung pagsundo, yung pagtuturo, yung pagkanta, lahat yung mabubuting gawang yon, yung pala'y nagiging maputing lino. Ngayon, sino yung kordero? Ha? Ayan. Yung kordero ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sino yung babae na kasintahan? Ang kasintahang babae ay ang church, the whole. Hindi lamang tayo, hindi lang JCF, kung hindi ang kabuuan ng iglesia sa buong mundo, siya ang ikakasal kay Kristo. Ngayon, sabi nung iba, sabi nung bata, no, narinig nung bata kami noon na, sabi niya, ipagkakasal tayo kay Christ, mga bading tayo. Kasi mga lalaki nga tayo eh. Ba't tayo ikakasal? No! Ang ibig, this is symbolizing
of that the church is a bride. Ang kabuuan ng church ay bride. So, bakit ikakasal? Bakit ba ikinakasal ang dalawang tao? Ha? Pag-iisahin. Ha? Pag sinabing kasalan, this is a covenant. Ano ang covenant? Hindi sumpaan, ha? Mali yung Tagalog na covenant ay sumpaan kasi sinusumpa kita. Susumpain. Hindi ganun. Ang covenant ay tipanan. No? So, ang covenant na mag-asawa ay tipanan. Ano ang sinasabi sa tipanan na mag-asawa? Yung. Ha? In sickness and in health, in good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Ano? Di ba? Ang makapaghihiwalay lamang ay kamatayan. Hindi ba yun nasasabi? Kaya magkakaroon ng kasalan kasi ang church hindi nahihiwalay kay Jesus. Amen. Pwede palakpakan natin ng Panginoon. Ngayon, ha? Kaya, sabi nga, kung saan siya doon din ang church. Kaya tayong lahat, ha? Hindi na tayo hiwalay kay Jesus. Kaya nga tayo ikakasal para mayroong covenant na sinasabi ni Lord na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero sometimes nasa mundo tayo, hindi umiiwan ang Diyos, pero tayo ang umiiwan kay Christ. Pero sa pagkakataong ito, pag tayo'y nadoon na, hindi na tayo maghihiwalay. Amen? So, kaya at sinabi sa akin ng anghel, sabi, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Amen? Excited po ba kayo? Amen. Alam nyo, iba't iba ang feeling ng mga taong ikakasal. No? Ako, nung ako ikakasal, tulala. Kasi hindi ako totoo ba ito nangyayari? Tingnan niyo yung wedding album namin. Manipis ang ngiti ko doon kasi ako ba talaga ikakasal na? Kasi hindi ko ma-imagine na ako ikakasal na. Ano? Ewan ko, kung si Ate Soy, kung ano kanyan. Bakit? Tiyatakpan ang mukha niya. Ewan ko, kung ano kanyang feeling nung ikakasal siya. Kasi ikakasal siya. Ewan ko. Sister Lani kaya? Ano kayang feeling niya? Niyan, kinakabahan, ano? Diba? Iba-iba ang feeling, ano? Pero dito, sa kasalang ito, ako excited ako dito. Bakit? Abi, yung pakakasalan mo, hindi ka na magtatrabaho. Oh. Di ba? Hindi ba? Hindi ba? Ay, kaya pag nagpakasal ka. Ha? Sabi nga nung kasama ko, may kasama po akong Chinese na medyo malaking katawan. Sino ba malaking katawan dito? Basta medyo malaking katawan, Chinese, kasama ko sa trabaho, no? Ginupit, ang gupit po niya ay pabilog na gano'n, na ito lang ang natira, pabilog. No? Hindi kasi baligtad ng kanila, sa kanila, ito ang naiwan. Ito ang nawalan. Ito ang naiwan. Yung Chinese na kasama ko, pabilog ang gupit, ganito, ano, pabilog. Yan, tauhan ni, ano yun eh, kasama ni Sayon sa team niya, ano. Sabi ko, wow, a nice haircut. Sabi ko ganyan, oh yeah, my wife did it. Huh? Sabi ko gano'n. Sabi ko, why? Because my wife do not want to give me money to go to the barber. So, she is the one. Kaya pala pabilog, no? Siguro yung sinakluban ng mangkok, tapos ginupit, tuk. Ano? Sabi ko, wow! So, how much is the price? Sabi niya, the whole salary. Pabira. The whole salary daw ang bayan. Ano? Kaya ikaw, ang lago ng buhok mo, mag-ingat ka, ha? baka magising ka, ito na lang natira sa'yo, no? Kaya dapat ibibigay mo ang sahod mo sa ato, baka ito lang matira, no? Ito lang matira. Ano? So, kita mo,
Pagka dito ka nagpakasal, ha? Lahat ng sahod mo, bigyan mo sa asawa mo. Pero, kasi biblical yun. Pero, ha? If you married to the Lord Jesus Christ as a church, hindi ka magtatrabaho. Gano'n yung ahakaw. Pahibay-hibay kayo, pakuya-kuya-kuy ka lamang, ano? Wala ka nga alalahanin. Everything was provided. Welcome, Sister Melissa. Wow, beautiful flower. Ayan. Amen. So, ayan sabi hindi ka lang inanyayahan dito, ikaw mismong ikakasal. You are the one, married to Jesus as a church. Hindi po tayo isa-isang ikakasal, Hindi. As a whole. Ano? Tapos, ito yung symbolizing lang na, kunyari, ito ang church, representing siya yung church. Ano? Ikakasal ka, imagine mo, there is a wedding in heaven that all the angels and the living creatures are presented. Ano? Imagine mo, yun ang mga guests mo. Ang mga guests mo, sina Angel Archangel, si Michael, Yun ang mga present sa inyong tapos ang mga kakanta doon sa wedding nyo, The choir in your wedding is the angels. Amen? Imagine that as a church. So, everything is provided. Siyempre wedding You don't need to loan. You don't need to borrow, to feed your visitors. Hindi mo na kailangan mangutang para pakainin mo yung mga bisita mo na pagkatapos kumain, pipintis ang alat naman ng ulam. Oo. So, in heaven, the angels is the one who cooked your food. Yes, amen. Amen? Imagine mo yon. Hindi sasabihin na ang kaldereta mo ay maputla. Ano? So, because why? Because the food there is perfect. Heavenly food. Not manna. Kasi wedding yan, ano? And, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, Jesus said, wherever I go, you go. No? Saan man siya pumunta, kasama niya tayo. Kaya yung mahilig gumala, if you are love to travel, yes. If God going to the earth, you can go. If God can go somewhere, you can go. Why? Because you are married already to the Lord Jesus Christ. And a marriage is a covenant that He cannot leave you nor forsake you. Amen. So, in the Jewish tradition, the wedding there is happen in 7 days. Sa mga Hudyo, pag sila'y kinasal, 7 days. Ubos ang baka at baboy. So, if we have a tradition like this, after the wedding, the groom are broke. Ano? Kasi wala ka ng, biro mo 7 araw pa kakainin yung mga kapitbahay mo. Grabe, ano? So that's why, after the wedding, there's a more celebration, ano? Tayo magsa-celebration, ano? And, what next? After the marriage, after the wedding, after the marriage supper of the Lamb, what happens next? There will be later. Celebration, napakadaming celebration. No? Dahil nga sa kasalan. And then,
There's a great reunion. Di ba kayo dyan? Ako, excited ako dyan. Your friends, your families that die before, ha? Makikita mo na. Kaya si Kuya Albert makikita na natin. No? Alam niyo kahapon, miss na miss si Kuya Albert, no? Pagpasok ni Brother Dar at ni Brother Mario dito, kahapon, no? Sabi ko sa kanilang dalawa, oh, si Kuya Albert? Nagtingin din yung dalawa. Oo nga pala, no? Ang daya kasi ni Kuya Albert, iniwanan na tayo. Diba? Kasi, diba, I remember him that he always present in the men's fellowship. Ha? Nakita niyo ba yung video namin? Kahapon? Ha? That we are doing sumba-sumba. Si Kuya Albert nagsusumba. Na-miss namin, no? Pero praise God. Why? Because I have a hope that I can see Him there. A great Pwede ba plakpakan natin si Lord? Can we clap our hands to God? There will be a great reunion in heaven. After the rapture, makikita ko na ang nanay ko. Ha? And then, when I see my mother there, Mommy, wow! Nanay lang naman ang tawag ko doon. Ay, syempre, English eh. Alam ba English sa nanay? Mother. Okay, mother. See your son, I'm in heaven. It means I am not staying bad guy. Na? Kasi yun po laging iniiyak ko eh. Nasabi ko nga, nawa, nakita ng nanay ko na yung mga panalangin niya ay nagbunga sa akin. You know what? Before, my mother, when I was a teenager, I'm a stubborn guy. No? Before. And then my mother, in the time of worship, my mother cried aloud and said, Lord, forgive my son. No. And then all the people are looking at me like that. Nakatingin yung mga tao sa akin dahil alam nila na ako yung pinananalangin ng nanay ko. Ano? Kaya anong gagawin ko? Habang nakapikit ang mga tao, tatakas ako dahil nahihiya ako. Pero praise God, dininig ng Lord ang panalangin ng nanay ko. Hindi ako nanatiling bad boy. No? Praise God, dahil natagpuan ko ang Panginoon. Kaya lang, wala na ang nanay ko nung nangyari yun. Kaya I'm excited to see her soon in heaven. Amen po? So, magkakaroon ng celebration. Ayan, sayawan sa heaven. Kaya nga ngayon, dapat, nadito ko pa lang sa church, you need to practice how to dance. Because in heaven, there's a dancing there. No? You need to dance. Pagka sa heaven, nakaganon ka. Alam mo, ang gagawin sa'yo? Ang gagawin sa'yo ng anghel, bubuhatin ka. Ililipad ka at ihahagis ka sa itaas. You know, if you are not dancing in heaven, the angels grab you and fly high and then drop you. Ha? Kaya ngayon pa lang, sumayaw ka na. Ano? Alam nyo, ako nagtataka eh. There's a lot of person or people here that they can dance before they become Christian. No? Sumasayaw sa mga kasayawan, sa mga balyehan sa baryo. Tapos, yung iba nagtitiktok pa. And then, pagdating sa praise and worship, hindi mo lang. Ang saya-saya na ng kanta eh. Ano yung kinakanta niyo? Sing
shout, clap your hands, give praise unto the Maker. Ayun ba? Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands, give praise. Pambihira. Ay sinabi na ng sing, shout, clap your hands. Ay pagdating sa langit, ganun o. Yan, o. Sing, shout, clap. Ay ikaw gaganon ka. Siya ka, huhulihin ka ng anghel. Ililipad ka ng anghel and then the angel drop you until you learn how to dance. No? Sabi sa atin mo, tell to your neighbor, you need to learn how to dance. There is no driftwood in heaven. Naintindihan niyo yan? Tama ba yung English ko? There is no driftwood in heaven. Walang tuod sa langit. Pag hindi, kakapitan ka na lang ng orchids. Pagtuod ka. Amen po ba? So, ayan. First event is the marriage supper of the Lamb. The wedding in heaven. Sino ikakasal? Church and the Lord Jesus Christ. Amen. And the second event will become judgment seat of Christ. So, the judgment seat of Christ is not the judgment for our salvation. Because you cannot enter in heaven if you are a sinner. Naiintindihan nyo? Ay naikasal ka na nga di ibig sabihin, wala kang kasalanan. You don't have any sin because you are entering heaven. So what is the judgment seat of Christ? The judgment seat of Christ, anong i-judge sa'yo? Ha? If you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you cannot experience the judgment between salvation and not. Because you are already saved. Ano? Saved ka na. Ano po? Pinatawad ka na ni Lord. Ang sabi nga kanina nung ating nag-pray dito in 1 John 1:9, if you confess your sin, God is faithful and just to forgive you. So it means you are forgiven. You are not experiencing the judgment between salvation and not. So, anong mangyayari dito? Anong judgment ang mangyayari? So, God is giving you a robe. Ano? Kasi yun na yung magiging iyong costume sa langit. And, the God, ang Diyos ang hahatol. He is the judge for what? For your good deeds. Ano? So, bibigyan ka ng reward. God will reward you according to your good deeds here on earth. Basa po tayo. Sorry, I put it in Tagalog, but it's okay. Revelation 22:12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ha? Sabi niya, Jesus said, listen, I'm coming and I bring the reward that I given to you according to your works or your deeds. Ha? Kung ikaw ba naman ay nag-share ng alam mo, nagte-testimony ka sa mga kaibigan mo, ayun, maganda yun. Ano? Tumutulong ka sa gawain, di ba? Kung makikita niyo po yung ating envelope, ang dami pong gawain doon. May mission, may health, may building funds, others. Kung ikaw tumutulong, good deeds yun. Ha? At i-reward ka ni Lord according to your good deeds. Ano? So, if you are sharing the Word of God, like Sister Melissa, she's sharing to her customer,
it's a good deeds. Ano? Share the gospel. Share the word of God. Kaysa ang i-share mo ay, tumama sa loto. Huwag yun. I-share mo yung kabutihan na ginawa sa ng Diyos. At ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Amen po? And the reward that given to you by God is depend to your works. Every work that you did, there is a stone on your crown. Lahat tayo bibigyan ng corona. Pero kagaya ng corona nito, plain pa lang. Plain. But every works that you did, yung iyong ginawa sa pagiging Kristiyano mo, may katapat na bato. So it means, pag nakasalubong mo, halimbawa, nakasalubong mo si Sister Marilo, ang daming bato nun, kasi puro karyoka yun Karyok ang bato. Kaya, pag si Brother Benji, puro papaitan. Di ba? Papaitan. Pag tinig mo, mapapaitan bato. Kasi papaitan. So, you open your house to the gospel, to the word of God. Yan, mga good deeds yan. Binubuksan mo ang bahay mo para magamit sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Naguhugas ka ng plato. Hindi mo naman kailangan maging pastor para ka magkaroon ng kasi lahat po tayo. Each one of us, in heaven, there is no position. Every one of us are servant of God. There is no pastor, there is no song leader, there is no prayer warrior. No. When we in heaven, all of us are good and faithful servants. So it means in heaven, all of us are equal. Pantay-pantay lang tayo pagdating sa langit. Wala po doong, kami, malaki kaming simbahan. Anong pakalam ko? Diba? Servant lang naman tayo lahat ako maganda kumanta. Magaling akong tumugtog, magaling akong mag-gitara, napapausok ang gitara. Pakalam ko. Servant lang tayo lahat. Diba? Wala pong, pero pagdating sa reward, doon nagkakaiba. If you are hardworking to become a Christian, you have a lots of gems and stone on your crown. Kaya mga kapatid, kita-kita tayo sa heaven. When I'm in heaven and you are in heaven, I check your crown. May I see your crown? See my crown? Di ba masaya? Why your crown doesn't have a stone? The only stone you have is PNB. You know the PNB? Puwit ng baso. Kasi puro kadamutan ang ginagawa mo sa lupa. O Kristiyano ka nga, ang damot mo naman, ang sungit mo pa rin, simangot ka pa rin ng simangot. There is no simang in heaven. Simangot, no. Always there is a smile. Smile. Okay, smile to your neighbor. Smile to your neighbor. Yan. It doesn't matter you have teeth or not. Just smile. Hindi baling may ngipin ka o wala, basta smile ka. Amen. Wala control ko. Yan. So, in heaven, there is a wedding. In heaven, there is a rewarding. In heaven, there is a reunion. But on earth, it happens is gonna be burning. Burning on earth, in heavens are celebration too much. But in earth, during the time of tribulation, it's burning. Kaya kapatid, no? See, it's burning on earth.
You cannot escape to the wrath of God. So, mga kapatid, it's not too late. It's not too late to accept the Lord Jesus Christ. It's not too late to seriously give your life to the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hindi pa huli ang lahat para ikaw ay magbago. Para ikaw ay bumalik sa Panginoon. Can we all stand? Can we close our eyes? Hallelujah. Napakasarap isipin ang mangyayari sa mga Kristiyano pagkatapos ng rapture. Napakasarap isipin na ang mga mananampalataya ay hindi na kailangan maghirap. Hindi na kailangan magtrabaho, hindi na kailangan mag-isip. Because the Lord Jesus Christ fulfilled His promise that He will not leave us nor forsake us. Pero mangyayari lamang yun sa atin if we faithful to the calling of the Lord Jesus Christ to us. Kung tapat tayo na maglilingkod sa Diyos. Kasi baka akala natin ang paglilingkod sa Diyos ay napakahirap na kailangan mong may gagawin ka, kailangan mong kumanta, tumugtog, kailangan mong mangaral ng salita ng Diyos. No. Magsimula ka sa mga simpleng gawain sa Panginoon. Magsimula kang i-share ang gospel. Hindi mo kailangang matutunan ang buong Bible para ka makapag-share. Sabihin mo lang, just share the testimony that given to you by God. Your personal testimony, how God is good on you, how God is great on you, how God have a miracle in your life, just to share it. At kapatid, pagtunog ng trompeta at pagsigaw ng arkanghel, bigla kang babaguhin ni Lord. In a twinkle of an eye, you become a good and faithful servant of God. Your body will become a glorified body. Not in a physical body that there is a lots of maraming kapintasan. Kung hindi magiging glorified body ka, and your glorified body fly going to the clouds, and you meet your Creator in the top of the clouds. Kaya kapatid, I tell you this, ikaw lang ang nakakaalam. You are the only one who knows your personal relationship to our Creator, to the Lord Jesus Christ. Kung may ginagawa ka pang kasalanan hanggang ngayon, suko mo na sa Kanya yan. Kung until now, hindi ka pa rin sumusunod sa Diyos, maaring hindi ka nakikita ng asawa mo, hindi ka nakikita ng magulang mo, hindi ka nakikita ng kapatid mo, but God sees everything in you. Even inside your heart, God knows it. At huwag mong bigyan ng puwang ang kasalanan sa buhay mo sapagkat the sin is the only thing that can hinder you going to heaven. Kung may kagalit ka, patawarin mo na. Dahil baka sa pagtatanim mo ng sama ng loob mo, yung pa yung maging dahilan para hindi ka makakiyat sa langit.
Kung nadaya ka, hayaan mo na. Padaya ka na. Kasi ang nagpapakumbaba ay pinagpapala ng Diyos. Ang nagpapakumbaba ay iniaangat ng Diyos. Ang nagpapakumbaba ay pinupulot ng Diyos. Don't be proud. Just always humble. I always said you become like a rice or you become like a wheat. That the more blessed you by God, the more kneel down to ground. Habang ikay pinagpapala ng Diyos, lalo kang bumaba. Because this is a great promise of God for us. That He bring us in heaven, in eternal life. Kaya kapatid, kausapin mo si Lord ngayon. I'm giving to you time to talk to God right now. If you want to say something to Him, if you want to ask forgiveness to Him, or you want to repent something to Him, now it's the time. You can talk to your Creator. He is listening to you. Nakikinig ang Diyos sa iyo ngayon, kapatid. Kausapin mo siya. Kung may kailangan kang ihingi ng tawad sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Kanya. Kung may kailangan kang isuko sa Kanya, sabihin mo, Lord, hindi ko na to kaya. Kuhanin mo na to sa akin. Hallelujah. Lord God, thank you for the power of your word. Thank you for the promises that you given unto us. Thank you for the prophecies that you given by John in the book of Revelation, that we know something happens soon, and we makakapaghanda pa kami, Panginoon. It's not too late to prepare ourselves in the coming soon, in the coming rapture in our life. Because we do not know when is the time that happens this. Maybe today, tomorrow, next week, next month, or we do not know. But the important is we are prepared, Lord. Lord, give us a boldness. Give us a courage. Give us faith, O Lord, na makapaghanda kami sa mga mangyayaring ito, Panginoon. At Lord, kami po'y nananampalataya na kami kasama mo sa muli mong pagbabalik, sa muli mong pagpapakita, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong na-receive sa umagang ito. Ikaw lamang po mapapurihan at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po akong tanong sa inyo. Okay, you can sit. But I have a question for you. Do you want to continue this message hanggang marating natin ang message ng second coming? Kung ano pa ang mangyayari, kasi may mga mangyayari pa. What happened in the 7 years of tribulation? Ano pa talaga ang mangyayari sa earth? And then after that, there is a big war, the Battle of Armageddon. There is a war. Ito, excited to. Bakit? Because all of the enemies are fighting to the heavenly army. And I do not know because hindi ko alam ang eksakto. But in the second coming, all of us, yung lahat ng na-raptured, ay kasama ni Kristong bababa sa Mount of Olives, sa Jerusalem, sa Israel. Hindi ko lang alam kung kasama tayo sa laban. Kasi there will be a war, a great war, between the armies of the enemy, the Antichrist and the dragons, and the armies of the Lord Jesus Christ, which is the
angels. Exciting siguro kung kasama tayo. Kaya siguro pinagpapractice na tayo ni Lord na mag-airsoft tayo para pagdating ng laban, marunong tayo lumaban. Ano? And then because that's the good news that war, that battle, Jesus is the winner. And all of His armies are victorious during that time. And after that, the dragon and all lahat ng mga natirang kampon ni Satanas, all of the Satan's army and followers, and all the people that have a mark of the beast, that have mark on their heads, will be thrown into the lake of fire. Sila itatapon sa dagat-dagatang apoy. And then, there will be a total peace because there is no enemy. Ikukulong siya, ang devil ikukulong si Satanas, ang dragon, at magkakaroon ng millennial reign of Christ sa lupa. Babaguhin ang lupa, at si Lord ay maghahari ng 1,000 years, nakasama tayong lahat. And all of us will become leader. In 1,000 years, bibigyan ka ng lugar kung saan ka mamamahala. Pastor, sino pamamahalaan? Ang mga taong inabot ng second coming na hindi nagpatatak. So that's why dadami pa sila. Manganganak muli, dadami pa, and then after 1,000 years, muling pakakawalan. In a short period of time, the devil will release. In a short period of time. At ang sabi doon, marami pa rin silang matutukso. And after that, saka na sila ibubulid. Yun na talaga yung hell. At tayo ay sasama na kay Jesus sa talagang heaven, the mansion that prepared to you by God. Amen? Gusto nyo, tuloy natin? Sige po, itutuloy po natin. Amen? Purihin po ang Panginoon.